Ano ba, Teresa? Huwag mo nga akong i-text ng i-text. Busy ako sa board meeting. Nakakahiya sa mga investor. Ang boses ni Luciano sa kabilang linya ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng init para sa asawang 5 taon niyang kasama sa hirap. Sa loob ng maliit at masikip na silid-gawaan, dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang telepono. Sa harap niya, sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng desk lamp, ay isang piraso ng kasaysayan na muli niyang binuhay. Isang medalyang tanso, marumi, at kinalawang na noong una. Ngunit ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ito ang medalya ng kagitingan ng kanyang ama. Isang lihim na kayamanan na pinili niyang ipagkatiwala kay Luke sa araw ng kanilang ika-5 anibersaryo. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng suka, baking soda, at metal polish ay kumapit na sa kanyang balat. Isang amoy na tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao bilang isang hamak na tagapangalaga ng mga antigong kagamitan. Para kay Teresa, ang bawat kuskus ng basahan ay isang panalangin. Ang bawat patak ng pawis ay puhunan para sa pangarap nilang mag-asawa. Upang mabili ang pinakamahal na frame para sa medalyang ito, 3 linggo siyang nag-overtime, tinitiis ang gutom at ang pangangatal ng mga kamay. Isang simpleng sorpresa, isang huling pagtatangka na ibalik ang kislap sa mga mata ng asawang unti-unti ng nilalamon ng ambisyon. Suot ang kanyang pinakamagandang damit, isang kupas na asul na bestido na maingat niyang pinlansya. Tinungo ni Teresa ang engkantadang restaurant kung saan sinabi ni Luke na may mahalagang pagtitipon siya. Bitbit niya ang regalong nakabalot sa simpleng papel, ngunit ang bawat tupi nito ay puno ng pag-ibig. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ng halimuyak ng mamahaling wine at ang amoy ng litson na tila nanunuya sa kanyang sikmurang kumakalam. Doon, sa gitna ng nagkikinangang chandelier, nakita niya si Luciano. Hindi siya mag-isa. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ni Helena Villarreal, ang anak ng isang makapangyarihang politiko. Ang kamay ni Luke ay nakapatong sa bewang ni Helena. Isang kilos na puno ng pagmamay-ari na kailanman ay hindi niya ipinaramdam kay Teresa sa harap ng ibang tao. Luke, sino nga uli yung babaeng laging tumatawag sa'yo? Tanong ni Helena habang humihigop ng champagne. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping tamis. Tumawa ng mahina si Luciano, isang tawang parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Ah, si Teresa? Huwag mo na siyang pansinin. She's just a charity case I took in years ago. Isang hamak na tagalinis ng kalawang. Inaalagaan ko lang dahil sa awa. But she's nothing compared to you, Helena. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay nagmula sa yelo. Ang mga salitang awa at wala lang ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa kanyang panginginig, ang regalong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang malakas na pagsabog, walang hiyaw. Ang tunog lamang ng kahoy at salamin na tumama sa matigas at malamig na marmol ang narinig. Ang mamahaling frame na pinag-ipunan niya ng buong buwan ay nagkadurog-durog at ang medalya ng kagitingan, ang simbolo ng dangal ng kanyang ama, ay gumulong sa paanan ni Luciano na dumihan ng natapon na sarsa ng pagkain. Napalingon ng lahat. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa babaeng mukhang naliligaw, gusot ng damit, at may mga matang puno ng pait. Tumingin si Luciano kay Teresa. Walang gulat, walang pagsisisi. Ang makikita lamang sa kanyang mukha ay ang matinding pagkapahiya at galit. What are you doing here, Teresa? Look at yourself. You look like trash. Bulong ni Luciano. Sapat na para marinig ng lahat. Umalis ka na. Bago ko patawagin ng security, you're ruining my night. Hindi gumalaw si Teresa. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok dahil sa sakit. Ito ay tumitibok na ngayon
dahil sa isang bagong pakiramdam, ang pagkamulat. Tiningnan niya ang medalyang nasa sahig, ang medalyang ibinigay ng isang general sa isang bayani na ngayon ay tinatapakan ng isang lalaking walang utang na loob. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay hindi lumabas sa kanyang bibig, ngunit ito ay sumigaw sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang 5 taon ng pagtitiis, ng pagtitipid, at ng pananahimik ay tila naging isang malaking biro. Ang hiya na dati niyang iniingatan ay lumaray sa kanyang mukha, ngunit hindi ito hiya para sa kanyang sarili, kundi hiya para sa lalaking nasa harap niya. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para lumuhod, kundi para pulutin ang medalya ng kanyang ama. Sa pagdampi ng malamig na metal sa kanyang palad, naramdaman niya ang init ng dugo ng mga Montiera na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tumingala siya kay Luciano, hindi bilang isang asawang nagsusumamo, kundi bilang isang anak ng isang general na handa nang magdeklara ng giyera. "Mali ka, Luciano," mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. "Hindi ako ang basura rito." Tumalikod si Teresa nang hindi lumuluha. Sa bawat hakbang niya palabas ng restaurant, ang bigat ng 5 taong pananahimik ay unti-unting nawawala, pinalitan ng isang matalas at malamig na determinasyon. Paglabas niya sa pintuan, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hinuhugasan ang amoy ng metal polish sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at pinindot ang isang numerong 5 taon na niyang hindi tinatawagan. "Papa, it's me, ang anak mong si Teresa." Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat sa madilim na langit. "Tapos na ang laro. Gusto ko nang bawiin ang lahat ng sa akin." Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila ba mga luhang hindi na magawang lumabas sa mga mata ni Teresa. Bumalik siya sa bahay na binuo niya sa loob ng 5 taon. Isang bahay na amoy bawang, sibuyas, at pag-asa. Ngunit ngayon ay tila ba isang malamig na kabaong na gawa sa semento. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang mangkok ng tsao, ang paboritong lugaw ni Luciano na may maraming luya para sa kanyang pagod na katawan, ay wala ng usok. Ang mantika nito ay namuuna sa ibabaw, isang malinaw na patunay ng oras na lumipas sa paghihintay. Isang malamig na alaala ng isang pagmamahal na hindi pinahalagahan. Pumukas ang pinto. Hindi ito ang dahan-dahang pagpihit na puno ng pag-iingat, kundi isang marahas na pagtulak na tila ba ang mismong bahay ay kaaway ng may-ari. Pumasok si Luciano, dala ang amoy ng alak at ang masangsang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Helena. Isang amoy na kasing talim ng tinik na tumutusok sa ilong ni Teresa. "Bakit gising ka pa? I told you not to wait for me." Ang boses ni Luciano ay puno ng iritasyon, hindi man lang tiningnan ng asawa. Tumayo si Teresa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. "Look, anong nangyari kanina? Sino ang babaeng yon? At bakit? Bakit mo sinabing kinupkop mo lang ako dahil sa awa?" Huminto si Luciano sa pagtanggal ng kanyang coat. Lumingon siya ng may mapang-uyam na ngiti. Ang mga mata ay puno ng paghamak. "Teresa, let's be realistic. Look at this house. Look at you. You're just a restorer of junk. Samantalang si Helena, she is the key to my future. Ang kumpanya ko ay nasa bingit ng pagbagsak at ang pamilya niya lang ang makakapagligtas sa akin." Kumuha si Luciano ng isang syal na pera sa kanyang bulsa at walang pakundangan itong inihagis sa ibabaw ng malamig na lugaw. Ang mga papel na pera ay nabasa ng malapot na sabaw, na dumihan ng mukha ng mga bayaning nakaimprenta rito. "Ayan, iyan ang bayad sa lahat ng paglilinis mo rito. Starting tomorrow, ilipat mo ang mga gamit mo sa bodega sa likod. Helena wants to visit at ayaw kong makakita siya ng dumi o ng isang asawang hindi ko maipakita sa mga business partner ko. Don't make this hard for us, Teresa. Maging invisible ka na lang muna, okay?" Ang bawat salita ni Luciano ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa natitirang utang na loob
na nararamdaman ni Teresa. Ang silid na dati puno ng init ng kanyang mga panalangin ay tila ba naging isang selda. Ang hiya na nararamdaman niya ay hindi dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang kamatayan. Hindi sumagot si Teresa. Pinanood niya si Luciano na pumasok sa kanilang kwarto. Ang kwartong siya ang naglaban ng mga kurtina at nag-ayos ng kama, at marinig ang paglak ng pinto mula sa loob. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kusina, kasama ang nadumihang pera at ang malamig na pagkain. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang isang piraso ng basang pera. Pinunasan niya ito, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa galit na nag-aapoy na sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa maliit niyang silid-gawaan at kinuha ang isang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng mga kagamitan sa pagpapanumbalik ng antigong papel. Attorney Rafael Dizon, mahinahon niyang sabi nang sagutin ang tawag. Ihanda mo ang lahat. Ang bawat sentimong ipinuhunan ko sa kumpanya ni Luciano gamit ang sikretong pondo ng pamilya Montiera. Gusto kong bawiin lahat yan. Huwag mong ititira. Kahit ang pako sa pader ng opisina niya. Masusunod, Senyorita Teresa. Ang sagot ng matandang abogado, ang boses ay puno ng katapatan. Matagal na kaming naghihintay para sa tawag na ito. Ibinaba ni Teresa ang telepono. Wala ng luha. Ang tanging naroon ay ang talas ng isang espada na hinahasa sa gitna ng gabi. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa bodega upang sundin ang utos ng asawa, isang marahas na katok ang gumising sa katahimikan ng madaling araw. Hindi ito katok ng isang bisita, ito ay katok ng isang mananakop. Bumukas ang pinto ng bahay. Si Helena Villarreal ay nakatayo roon, suot ang isang mamahaling silk robe, hawak ang sarili nitong susi ng bahay ni Teresa. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng labaha habang tinitingnan ang kabuuan ng maliit na sala. "Oh, nandito ka pa pala, maid?" Ang tanong ni Helena habang iwinawagayway ang susi. "Luke told me the trash would be moved to the bodega by now. Bakit nakaharang ka pa sa daraanan ko?" Ang bawat hakbang ni Helena sa loob ng maliit na sala ay tila ba isang pagsakop. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa lumang sahig na gawa sa nara ay hindi lamang ingay. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan na yumanig sa bawat sulok ng bahay na maingat na inalagaan ni Teresa. Ang liit pala ng taste ni Luke noon, bulong ni Helena habang hinahawi ang kurtinang gawa sa kamay ni Teresa. Ang bahay na ito, amoy luma, amoy alikabok at amoy hirap. Tumayo si Teresa sa tapat ng kanyang silid-gawaan. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayan sa gitna ng bagyo. Ang bahay na ito ay binuo sa pagmamahal, Helena. Isang bagay na mukhang hindi mo kayang bilhin kahit gaano pa karami ang pera ng pamilya mo. Isang matalas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena. Lumapit siya sa lamesa kung saan nakapatong ang isang maliit na sobre. Isang liham na isinulat ni Teresa para sa kanilang anibersaryo. "Love! Love doesn't pay the bills, Teresa. Utang na loob mo sa akin at sa pamilya ko kung bakit hindi pa nakatira sa ilalim ng tulay ang asawa mo. Kung hindi dahil sa koneksyon ng daddy ko, matagal nang bangkarote ang kumpanya ni Luke." Kinuha ni Helena ang liham. Binasa niya ang bawat salitang isinulat ni Teresa nang may panunuya sa kanyang mga mata. "Para sa asawa kong mahal, ang iyong katapatan ay ang aking kayamanan." Pagkatapos basahin, binitawan niya ang papel. Hinayaan niya itong mahulog sa sahig na basa pa ng natapong lugaw. At doon, sa harap mismo ni Teresa, dahan-dahang itinapak ni Helena ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ng hayop sa ibabaw ng liham. Narinig ang mahinang pagkapunit ng papel habang pinuputikan ito ng dumi mula sa labas. "You're nothing but a ghost from his past, Teresa," sabi ni Helena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Teresa. "And ghosts should stay in the dark.
Pumukas ang pinto ng silid at lumabas si Luciano. Hindi siya nagulat na makita si Helena. Sa halip, isang ngiti ng pagsuyo ang ibinigay niya rito. "Helena, darling, ang aga mo yata. I thought we were meeting at the office." "I just wanted to make sure the cleanup is done, Luke," sagot ni Helena habang nakasandal sa dibdib ni Luciano. "But it seems your wife is still clinging to her throne of dust." Tiningnan ni Luciano si Teresa. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mga mata, kundi inis. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa, sa tabi ng nadumihang liham. "Sign it, Teresa," utos ni Luciano. "Annulment papers. Huwag mo nang patagalin ito. I've given you 5 years of a comfortable life. Isipin mo na lang na ito ang huli mong utang na loob sa akin. Hayaan mo na akong maging masaya sa taong totoong makakatulong sa akin." Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagpalit niya sa marangyang buhay, sa piling ng kanyang ama, ay tinatawag ang 5 taon ng sakripisyo niya bilang utang na loob. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa lamesa. Tiningnan niya ang panulat na iniaabot ni Luciano. Ang kanyang daliri ay dumapo sa ibabaw ng dokumento, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa bodega sa likod, kung saan nakatago ang isang lumang kahon na gawa sa bakal, may tatak ng sandatahang lakas na hindi kailanman nagalaw ni Luciano. "Gusto mong pirmahan ko ito ngayon din?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at matalas. "Yes, right now. Para bukas, legal na kaming magkakasama ni Helena." Sagot ni Luciano nang may pagkainip. Kinuha ni Teresa ang panulat. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, isang malakas na katok ang muling bumasag sa tensyon ng madaling araw. Sa pagkakataong ito, hindi ito katok ng isang babaeng nagmamayabang. Ito ay isang sunod-sunod na katok na puno ng awtoridad. Mula sa bintana, nakita ni Teresa ang mga asul at pulang ilaw na naglalaro sa dilim ng kalsada. Ang anino ng ilang lalaking nakauniporme ay bumalot sa kanilang pintuan. "Luciano Cardenas!" Isang boses mula sa labas ang sumigaw. "Bukas ang pinto. May dala kaming search warrant para sa mga illegal na transaksyon ng iyong kumpanya." Namutla si Luciano. Ang panulat ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Si Helena naman ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Luke. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho. Tumingin si Teresa sa kanyang asawa. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Mukhang hindi lang ako ang ghost na dadalaw sa iyo ngayong gabi, Luke." Bumukas ang pinto ng walang pasubali, hindi dahil sa marahas na pagtulak, kundi dahil sa bigat ng awtoridad na dala ng mga lalaking pumasok. Ang bawat isa sa kanila ay suot ang madidilim na barong at uniporme ng NBI. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento, walang bakas ng emosyon. Ang katahimikan ng madaling araw ay naglaho, pinalitan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na nagpapayanig sa lumang narra ng sahig. "Anong ibig sabihin nito? Do you know who my father is?" Ang sigaw ni Helena ay puno ng panginginig. Ang kanyang tinig na dati kasing talim ng labaha ay naging isang payat na hiyaw ng takot. "I am Helena Villarreal. My father is a congressman. Isang tawag ko lang, mawawalan kayo ng trabaho." Ngunit ang mga opisyal ay hindi man lang lumingon sa kanya. Ang kanilang pansin ay nakatuon kay Luciano, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng sala. Puting-puti ang mukha na tila isang bangkay na binuhay. Ang pawis ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang sentido, bumabakat sa kanyang mamahaling polo shirt. "Luciano Cardenas," sabi ng pinuno ng mga opisyal habang inilalatag ang isang dokumentong may selyo ng korte sa ibabaw ng lamesa. Sa mismong tapat ng annulment papers na pilit na pinapapirmahan kay Teresa. "May sapat kaming ebidensya na ang iyong kumpanya ay sangkot sa malawakang money laundering
at pagpupuslit ng mga pekeng dokumento ng gobyerno. We have a search warrant for these premises and your main office. Napaatras si Luciano. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang telepono. This is a mistake. My business is clean. Helena, tumawag ka sa daddy mo. Tell him to stop this. Ngunit si Helena ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang pamilyar na folder na hawak ng isa sa mga opisyal. Isang itim na folder na may gintong tatak. Isang tatak na hindi pag-aari ng kahit anong kumpanya, kundi ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Teresa sa dilim ng sulok. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kaba o takot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang coat at ang maliit na kahon ng mga gamit sa pagrestauro. Lumakad siya patungo sa pintuan. Pinalampasan ang mga opisyal na tila ba hindi siya nakikita. O marahil, tila ba alam nilang hindi siya dapat pigilan. Teresa, saan ka pupunta? Sigaw ni Luciano. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tulungan mo ako. Tell them I'm a good person. Tell them I'm your husband. Tumigil si Teresa sa may pintuan. Lumingon siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng ulan sa labas. Ang asawa ko ay namatay na 5 taon na ang nakalilipas, Luciano. Ang taong nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nakatapak sa dangal ng aking pamilya. Lumabas si Teresa sa bahay. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang yakap na nagpapalaya sa kanya. Sumakay siya sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa labas. Isang sasakyang walang plaka, ngunit ang bawat taong nakakakita nito sa kalsada ay kusang tumatabi dahil sa takot at respeto. Ang sasakyan ay huminto sa isang liblib na bahagi ng libingan ng mga bayani. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay may talim na tila kayang bumutas ng bakal. Siya si General Tomas Montiera. Dumating ka na, anak. Ang boses ng general ay malalim, puno ng awtoridad, ngunit may halong pait ng pag-aalala. 5 taon kitang hinayaang mamuhay sa anino ng lalaking yon. 5 taon mong pinanood ang sarili mong madumihan ng kamay sa pagtatago ng iyong tunay na pangalan. Bakit ngayon lang? Lumapit si Teresa sa kanyang ama. Ang hiya na laging nagpapayuko sa kanya sa harap ni Luciano ay naglaho, pinalitan ng isang paggalang na nagmumula sa dugo. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong bulag sa ambisyon, Papa. Ngayon, nakita ko na ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa dangal na kinuha nila sa inyo. Inabot ng general ang isang makapal na itim na folder kay Teresa. Nasa loob niya ng lahat ng kailangan mo. Hindi lang ang kasalanan ni Luciano, kundi ang mas malalim na koneksyon ng pamilya Villarreal sa mga ilegal na transaksyon sa bansa. You've been a restorer of old things, Teresa. Now, restore the justice that our family deserves. Hinawakan ni Teresa ang folder. Ang lamig ng plastik nito ay tila nagpadaloy ng kuryente sa kanyang mga daliri. Salamat, Papa. I'll make sure they lose everything. Not by force, but by the weight of their own lies. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papunta sa direksyon ng bahay ni Luciano. Ang ulan ay tumitindi, nililinis ang bawat dumi sa paligid. Ngunit alam ni Teresa na para sa pamilya Villarreal at kay Luciano, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. May isang bagay pa, Teresa. Pahabol ng general habang tinitingnan ang kanyang anak na papasok muli sa sasakyan. Si Helena, may plano siyang gawin bukas sa charity ball. Siguraduhin mong doon mo siya tatapusin. Ngumiti si Teresa, isang ngiti na hindi na kasing amo ng isang tagapangalaga ng antigong gamit. Huwag kayong mag-alala, Papa. Masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong akala ay nasa ituktok na ng mundo. Ang bulwagan ng Marangyang Hotel
ay tila isang dagat ng ginto at pilak. Ang halimuyak ng mga sariwang lila at puting rosas ay sumasakal sa hangin. Pilit na itinatago ang baho ng mga sikretong nakabaon sa ilalim ng mga mamahaling gown at tuksedo. Sa gabing ito ng charity ball, ang bawat ngiti ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Maganda sa labas, ngunit madaling mabasag sa kaunting pagkakamali. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Helena Villarreal. Suot niya ang isang pulang bestida na kasing kulay ng sariwang dugo. Ang kanyang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa tabi niya, si Luciano ay pilit na nag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay tuyot at maputla sa kabila ng makapal na makeup. Ang pagsalakay ng NBE Vice noong nakaraang gabi ay itinuring nilang isang maliit na aberya na kaya umanong ayusin ng kapangyarihan ng pamilya Villarreal. I told you, Luke, don't worry too much. My father talked to the director. It's just a misunderstanding. Bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping kumpiyansa. And look at us now. We are still the stars of this night. Wala na ang multo sa buhay mo, kaya ayusin mo ang mukha mo. Pilit na ngumiti si Luciano, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng bulwagan. I know, Helena. I just feel uneasy. Yung tingin ni Teresa bago siya umalis. It wasn't the look of a defeated woman. Tumawa ng mahina si Helena. Isang tunog na parang kiskisan ng dalawang matalas na bato. Teresa? She's probably in some cheap motel now, crying over her broken frame. Ang mga taong galing sa putik din ang balik. She's irrelevant, Luke. Kalimutan mo na siya. Habang nagpapatuloy ang programa, ang mga matataas na opisyal at mga negosyante ay nag-uunahang magbigay ng donasyon para sa mga mahihirap. Isang kabalintunaan na nagpapangit-ngit sa kalooban ng sino mang nakakaalam ng katotohanan. Si Helena ay tumayo sa entablado upang tanggapin ang isang parangal para sa kanilang pamilya. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto. Simula ni Helena, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kundi sa kanyang kakayahang itaas ang dangal ng kanyang lipunan at pamilya. Hindi pa natatapos ni Helena ang kanyang pangungusap nang biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang malakas na liwanag mula sa labas ay bumulaga sa lahat. Tila ba isang bagyong pumasok sa gitna ng katahimikan. Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Hindi siya suot ang kupas na asul na bestido na nakasanayan ni Luciano. Ang kanyang suot ay isang itim na terno na gawa sa pinakamahal na telang seda. May burda ng mga gintong sinulid na bumubuo sa hugis ng isang agila. Ang kanyang tindig ay hindi na yuko. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 sundalo. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na biglang tumigil sa paglipad. Sino siya? Bulong ng isang mayamang donya. She looks like royalty. Napabitaw si Luciano sa kanyang baso ng champagne. Ang kristal ay nahulog at nagkadurog-durog sa sahig. Ang likido ay tumalsik sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng papunta sa gitna. Teresa? Ang mahinang sambit ni Luciano. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Tumigil si Teresa sa tapat ng entablado. Tiningnan niya si Helena, na ngayon ay tila ba isang maliit na insekto sa kanyang harapan. Ang lamig ng tingin ni Teresa ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng sino mang makakakita rito. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagkaantala, sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi kailangang sumigaw upang mapakinggan ng lahat. Ang Tagalog niya ay malalim at formal, kasing universal ng tunog ng isang batingaw. Nais ko lamang ibalik ang isang bagay na naiwan ng aking asawa sa aming tahanan bago siya tuluyang lumisan. Inilabas ni Teresa ang isang itim na folder mula sa kanyang bag. Hindi niya ito iniabot ng maayos.
Sa halip, dahan-dahan niyang binitawan ang mga papel sa harap ng entablado. Ang mga dokumento ay nagliparan sa hangin, tila ba mga itim na pakpak ng mga kulasisi na bumabagsak sa paanan ng mga nasa loob ng bulwagan. Ang bawat papel na yan ay katumbas ng bawat patak ng pawis na kinuha ninyo sa mga taong pinagsamantalahan ninyo. Pagpapatuloy ni Teresa habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Helena. Kasama na rito ang lahat ng ebidensya ng inyong pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon sa kumpanya ni Luciano. You're lying! Sigaw ni Helena. Ang kanyang mukha ay nagmula sa pula, patungong lila sa sobrang galit at hiya. Security! Get this woman out of here! Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang mga pintuan ay muling bumukas at pumasok ang ilang mga kalalakihan na nakaunipormeng pangmilitar. Sa pangunguna ni Attorney Rafael Dizon, lumingon si Teresa sa lahat ng mga panauhin. Ang aking pangalan ay Teresa Montiera at ang gabing ito ay hindi tungkol sa inyong donasyon. Ang gabing ito ay tungkol sa pagbabayad ninyo sa inyong mga kasalanan. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magningning, hindi para sa kagandahan ni Helena, kundi para sa kahihiyan ng mga Villarreal na ngayon ay nakatambad sa harap ng buong bansa. Ang bawat silab ng kamera ay tila ba mga kidlat na tumatama sa gitna ng bulwagan. Nilalantad ang bawat guhit ng takot sa mukha ni Helena at ang panginginig ng mga labi ni Luciano. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Helena na amoy rosas ay unti-unting napalitan ng malansang amoy ng pawis at takot. Isang amoy na hindi kayang itago ng anumang brilyante sa kanyang leeg. Anong kalokohan ito? Ang boses ni Helena ay pumiyok na wala ang rason at poise na ipinagmamalaki niya kanina. Teresa, you're just a low-life restorer. Isang hamak na tagalinis ng kalawang. How dare you use the name of the Montieras? Hindi kumurap si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Helena. Tila ba tinitingnan niya ang isang antigong kagamitan na hindi na kayang ayusin dahil sa sobrang bulok. Ang kalawang ay madaling linisin, Helena, ngunit ang dumi sa iyong budhi ay nanunuot hanggang sa buto. Ang pangalang Montiera ay hindi ko ginagamit. Iyan ang aking pagkakakilanlan na pilit kong itinago dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na para sa isang tahimik na buhay. Lumapit si Luciano. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo. Muntik na siyang matumba sa sarili niyang mga paa. Teresa, honey, pag-usapan natin ito. Is this a joke? Bakit hindi mo sinabi? We could have been the most powerful couple in the country. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang pananalita ni Luciano ay puno ng parinig at oportunismo. Isang katangiang ngayon ay nagpapatunay kung gaano siya naging bulag sa loob ng 5 taon. Iyan ang pagkakaiba natin, Luciano. Nakita mo ang kapangyarihan sa pangalan ko, samantalang nakita ko ang kinabukasan sa pangalan mo. Ngunit ang kinabukasang binuo mo ay nakatayo sa mga bangkay ng mga taong niloko mo. Biglang sumabog ang galit ni Helena. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Teresa. Ang bawat tao sa bulwagan ay napasinghap. Inaasahan ang tunog ng pagtama ng balat sa balat. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Helena, nahuli ito ni Teresa sa hangin. Ang higpit ng hawak ni Teresa ay sapat na upang mapadaing si Helena sa sakit. Huwag mong madungisan ang aking balat ng iyong mga kamay na puno ng nakaw na yaman. Mahinahon, ngunit madiing sabi ni Teresa. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Helena na tila ba nagtatapon ng isang maruming basahan. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Hindi na ito nagpapakita ng mga larawan ng charity work ng pamilya Villarreal. Sa halip, isang video ang lumabas, isang malinaw na video ni Helena noong gabi ng party, habang maingat niyang inilalagay ang sarili niyang kuwintas sa loob ng bag ni Teresa. Kasunod ang kanyang nakakatakot na tawa habang sinasabing, "Magpaalam ka na sa buhay mo
basura. Ang buong bulwagan ay napuno ng bulungan na tila ba isang kawan ng mga bubuyog na nabulabog. Ang hiya na dati pilit na ipinaparamdam kay Teresa ay lumipat na sa pamilya Villarreal. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyuko kay Helena ay unti-unting lumalayo na tila ba may nakakahawang sakit ang babaeng nasa entablado. That's edited. It's a lie. Hiyaw ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga reporter. Daddy, gawin mo ang lahat. Ipakulong mo ang babaeng ito. Ngunit ang kanyang ama, si Congressman Villarreal, ay hindi makapagsalita. Siya ay napapaligiran na ng mga tauhan ng NB SAD at ng mga sundalong dala ni Attorney Rafael. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang awtoridad ay gumuho na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang brilyanteng ito, sabi ni Teresa habang tinitingnan ang singsing sa daliri ni Helena na pilit nitong itinatago. Iyan ay galing sa pondo ng mga magsasaka na inyong kinulimbat. Ang bawat kislap niyan ay luha ng mga taong nagugutom. Dahan-dahang lumapit si Attorney Rafael kay Teresa at may ibinulong. Tumango si Teresa at muling humarap sa karamihan. Ang kanyang aura ay hindi na lamang ng isang anak ng general. Siya na ang nagpapatupad ng hatol ng tadhana. Luciano, tawag ni Teresa sa kanyang asawa. Ang lalaki ay napaluhod na sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Gusto mo ng annulment, di ba? Pinirmahan ko na ang mga papel, ngunit hindi ito dahil sa gusto mong mapunta kay Helena. Pinirmahan ko ito dahil ayaw kong ang pangalang Montiera ay madikit sa isang kriminal na tulad mo. Inihagis ni Teresa ang mga papel sa harap ni Luciano. Ang mga ito ay lumipad at dahan-dahang bumagsak sa sahig, nadikit sa mga natapong wine at pagkain. Security, dalhin na sila sa labas. Utos ni Attorney Rafael habang hinihila si Luciano at Helena palabas ng bulwagan sa gitna ng hiyawan at pangungutya ng mga tao. Naiwan si Teresa sa gitna ng entablado. Ang malamig na liwanag ng chandelier ay nagbigay sa kanya ng isang anyong tila, isang Diyosang katatapos lang linisin ang isang maruming mundo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Isang estrangherong lalaki sa likurang bahagi ng bulwagan ang tumatango sa kanya. Isang lalaking may suot na tanging mga Montiera lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang bawat yabag ng mga gwardiya habang hinihila palabas sina Luciano at Helena ay tila ba isang ritual ng paglilinis sa loob ng bulwagan. Ang matining na tiling ng boses ni Helena ay unti-unting lumalayo, ngunit ang bawat hiyaw niya ay puno ng puot na hindi na kayang itago ng anumang ganda. Ang kanyang pulang bestida ay hindi na nagmumukhang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay naging isang mantsa na lamang sa gitna ng nagkikinangang marmol ng hotel. Si Luciano, sa kabilang dako, ay tila isang tuyot na sanga na madaling nabali. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Umiiwas sa mapanghusgang tingin ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan ng mga kasinungalingan. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng hangin sa paligid. Amoy ito ng luma at nabulok na mga pangarap. Isang amoy na matagal na niyang pilit na kinakalimutan sa tuwing maglilinis siya ng mga antigong kagamitan. Teresa, please, huwag mong gawin ito. Ang huling pagsusumamo ni Luciano ay kasing hina ng isang bulong bago tuluyang sumara ang dambuhalang pinto ng bulwagan. Naiwan ang katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng paggalang. Dahan-dahang humakbang si Teresa pababa ng entablado. Ang bawat lapat ng kanyang sapatos sa sahig ay may dalang awtoridad na tila ba ang bawat hibla ng kanyang itim na terno ay hinabi mula sa kasaysayan ng mga Montiera. Senyorita, ang mahinahong boses ni Attorney Rafael ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang lahat ng ari-arian ni Luciano, kasama na ang bahay na inyong tinitirhan, ay opisyal ng nasa ilalim ng kustodya ng pamilya Montiera.
Ang bawat kontratang pinirmahan niya gamit ang inyong pondo ay napawalang bisana. Tumango si Teresa, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa lalaking nakatayo sa dulo ng silid. Ang estrangherong may suot na maliit na pin ng isang agila at kampilan sa kanyang tuksedo. Lumapit si Teresa sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng kaba. Hindi ito ang kaba ng isang asawang natatakot, mapagalitan, kundi ang kaba ng isang mandirigmang muling humaharap sa kanyang tungkulin. Colonel Mateo, bati ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pamilyar na paggalang. Mabuti, at nagising ka na sa iyong mahabang pagkakaidlip, Teresa, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at tila galing sa ilalim ng lupa. Ang iyong ama ay naghihintay sa labas. Marami tayong dapat ayusin. Ang pamilya Villarreal ay hindi lamang sangkot sa korupsyon. May mas malalim silang kasalanan sa ating bayan na ikaw lamang ang makakatulong na malutas. Tumingin si Teresa sa paligid. Ang mga taong nasa loob ng bulwagan ay tila ba mga estatwang gawa sa yelo. Naghihintay ng kanyang susunod na utos. Ngunit para sa kanya, ang gabing ito ay simula pa lamang. Ang 5 taon ng pagtitiis bilang isang walang halagang asawa ay nagtapos na. Ngunit ang paghihiganti ay isang sining na kailangang dahan-dahang tapusin, tulad ng pagpapanumbalik ng isang nasirang ginto. Tayo na, Colonel, sabi ni Teresa. Gusto ko nang makita si Papa. Abang naglalakad siya palabas, ang bawat tao sa bulwagan ay kusang tumatabi, nagbibigay ng daan, na tila ba siya ay isang reyna na muling babawi sa kanyang kaharian. Wala na ang amoy ng metal polish at suka sa kanyang mga kamay. Ang tanging nananatili ay ang halimuyak ng kalayaan at ang lamig ng gabi na sumasalubong sa kanya sa labas. Paglabas niya sa pintuan ng hotel, isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan ang nakahilera. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang kanyang ama, si General Tomas Montiera, na may hawak na isang itim na coat. Dahan-dahan itong isinuot ng general sa balikat ng kanyang anak, isang kilos na puno ng proteksyon at pagmamalaki. Tapos na ang pagtatago, Teresa, bulong ng general sa kanyang tenga. Hindi pa, Papa, sagot ni Teresa habang nakatingin sa malayo, kung saan makikita ang mga sasakyan ng pulis na may lulan kina Luciano at Helena, dahil ang tunay na pagdurusa ay hindi nagsisimula sa kulungan. Nagsisimula ito sa sandaling ma-realize mong ang lahat ng inakala mong iyo ay isang malaking kasinungalingan lamang. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Teresa ang isang maliit na drawer at kinuha ang medalya ng kagitingan ng kanyang ama. Ang medalyang itinapak-tapakan ni Luciano sa restaurant. Hinaplos niya ang bawat ukit nito at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong niya sa kanyang sarili na inuulit ang tanong na nagpabago sa kanyang buhay. Hindi, dahil ang halaga ko ay hindi kailanman nakadepende sa isang lalaking tulad mo, Luciano. Ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw, iniiwan ang liwanag ng hotel at patungo sa kadiliman ng gabi, kung saan ang tunay na laban ay naghihintay. Sa loob ng 4 na sulok ng malamig na silid ng interogasyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila ba isang humuhuning insekto sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng lumang sigarilyo at basang semento ay nanunuot sa ilong ni Luciano. Isang amoy na malayo sa halimuyak ng mamahaling kape at leather seat ng kanyang opisina. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang bakal, ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang tuksedo ay gusot na, ang kurbata ay nakalaylay na tila isang bitay sa kanyang leeg. Attorney, kailangan kong makausap si Helena. Ang pamilya niya, hindi nila hahayaang mangyari ito. Ang boses ni Luciano ay paos, puno ng desperasyon habang nakatingin kay Attorney Rafael na nakaupo sa kanyang harapan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang abogado. Mr. Cardenas,
Tila hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Si Helena Villarreal ay nasa kabilang silid at mas malala ang kanyang kalagayan. Ang kanyang ama ay tinanggalan na ng posisyon sa Kongreso at ang lahat ng kanilang ari-arian ay kasalukuyang sinusuri ng Anti-Money Laundering Council. Napaatras si Luciano, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na bakal ng upuan. Hindi, hindi maari. Si Teresa, bakit niya ito ginagawa sa akin? 5 taon kaming magkasama. Minahal ko siya. Minahal. Ang boses ni Rafael ay tumalas, kasing talim ng isang scalpel. Ang pag-ibig ba ay ang pagpapatira sa kanya sa bodega? Ang pag-insulto sa kanyang dangal sa harap ng ibang tao? Mr. Cardenas, huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig sa harap ko. Ang tanging minahal mo ay ang anino ng kapangyarihan na akala mo ay makukuha mo kay Helena. Inilabas ni Rafael ang isang piraso ng papel. Ito ang listahan ng mga utang ng kumpanya ni Luciano na binili na lahat ng pamilya Montiera. Simula sa oras na ito, wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, at higit sa lahat, wala ka ng pangalan sa mundong ito ng negosyo. Ikaw ay isang ghost na ngayon, Luciano. Isang multo ng iyong sariling ambisyon. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang malawak at tahimik na hardin sa mansyon ng mga Montiera, nakaupo si Teresa sa harap ng kanyang workbench. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang workbench ay gawa sa mamahaling mahogany at ang kanyang mga gamit sa pagrestauro ay ang pinakamataas na kalidad mula sa Europa. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga puno ng mangga ay bumabalot sa kanya. Hawak niya ang isang lumang orasan, isang relong pag-aari ng kanyang lola na matagal nang hindi tumitibok. Maingat niyang binubuksan ang bawat gear, nililinis ang bawat mantsa ng panahon. Senyorita Teresa, tawag ng isang katulong habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang tsa ay amoy jasmine at honey, isang amoy na nagpapakalma sa kanyang isipan. Salamat, Manang, sagot ni Teresa nang hindi inaalis ang tingin sa orasan. May bisita po kayo sa labas, si Colonel Mateo po. Tumango si Teresa. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na screwdriver at tumayo. Ang kanyang itim na bestido ay marahang humahampas sa kanyang mga binti habang naglalakad siya patungo sa beranda. Colonel, bati ni Teresa. Nakuha na namin ang lahat ng files mula sa computer ni Helena. Simula ni Mateo, tama ang hinala mo. Hindi lang sila nagnanakaw ng pondo. May balak silang ibenta ang ilang mga makasaysayang artifact ng bansa sa mga black market collectors sa ibang bansa. Kasama rito ang ilang mga dokumento mula sa panahon ng himagsikan. Ang mga mata ni Teresa ay nagningning sa galit. Bilang isang restorer, ang pagbebenta ng kasaysayan ay ang pinakamalaking krimen na maaaring gawin ng isang tao. Iyan ang hindi ko mapapatawad, Colonel. Ang saktan ako ay kaya kong palampasin. Ngunit ang nakawin ang pagkakakilanlan ng ating bayan para sa pera, iyan ang kanilang magiging katapusan. Ano ang plano mo? Tanong ni Mateo. Tumingin si Teresa sa malayo, kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilas sa langit. Gusto kong makita ni Helena kung paano mawala ang lahat ng bagay na inakala niyang nagpapatas sa kanya sa akin. I want her to feel the weight of hiya, ang uri ng hiyang hindi mo kayang hugasan ng pera. Kinuha ni Teresa ang kanyang telepono at may ipinadalang mensahe. Attorney Rafael, ituloy ang auction ng mga kagamitan ng pamilya Villarreal bukas at siguraduhin mong lahat ng media ay nandoon. Gusto kong makita ng buong mundo ang paglilinis na gagawin natin. Ibinaba niya ang telepono at muling bumalik sa kanyang workbench. Ang orasan sa kanyang harap ay muling tumibok. Isang mahina at matatag na tunog. Tik-tak. Tik-tak. Ang oras ay bumabalik na sa ayos. Bulong ni Teresa sa kanyang sarili. At para kina Luciano at Helena, ang bawat segundo ay magiging isang paalala ng kanilang pagbagsak.
Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang sunog ang nagaganap sa bodega kung saan nakatago ang mga kagamitan ni Teresa noong siya ay nakatira pa kay Luciano. Isang sunog na tila hindi aksidente. Ang naglalagablab na kahil na liwanag ay sumasayaw sa madilim na langit, tila ba mga dila ng apoy, na pilit nilalamon ang bawat alaala ng 5 taong pagtitiis ni Teresa. Ang amoy ng nagbabagang kahoy, ang masangsang na usok ng mga kemikal sa pagrestauro at ang lansa ng natutunaw na plastik ay bumabalot sa paligid ng lumang bodega. Ang init ay nakapapaso, hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa tapat ng nasusunog na gusali, nakatayo si Teresa. Ang kanyang anino ay mahaba sa semento, hindi kumitinag sa gitna ng kaguluhan ng mga bumbero at mga taong nagtatakbuhan. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Mga matang walang luha, kundi puno ng isang malamig at matalas na paghatol. Senyorita, huwag po kayong lalapit. Masyadong mapanganib. Ang sigaw ng isang bumbero ay tila ba isang malayong bulong lamang sa kanyang pandinig. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla. Alam niya kung ano ang nasa loob. Hindi lang yun mga basura o mga lumang gamit. Nandoon ang mga orihinal na tala-arawan ng mga sundalong Pilipino noong panahon ng digmaan. Mga dokumentong dahan-dahan niyang binubuhay muli sa loob ng 5 taon. Nandoon din ang mga liham ng kanyang ama na hindi niya kailanman na isa publiko. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa dikalayuan. Sa likod ng linya ng mga pulis, nakatayo si Helena Villarreal sa loob ng isang sasakyan ng presinto. Nakaposas ang mga kamay, ngunit may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang apoy. Bernitol Teresa, ang sigaw ni Helena, ang kanyang boses ay paos at puno ng kabaliwan. If I can't have the life I want, I will make sure everything you love turns into ash. Wala kang ititira. Magdusa ka sa iyong mga basurang papel. Lumakad si Teresa patungo sa sasakyan kung saan naroon si Helena. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado. Tila ba hindi siya nababahala sa naglalagablab na impyerno sa kanyang likuran. Huminto siya sa tapat ng bintana ng sasakyan at tiningnan si Helena ng diretso sa mga mata. You really think those are just junk, Helena? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng apoy. Ang sinunog mo ay hindi ang aking nakaraan. Ang sinunog mo ay ang tanging ebidensya na maaring magpagaan sa sentensya ng iyong ama. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Anong sinasabi mo? Ang mga dokumentong yon, pagpapatuloy ni Teresa habang tinitingnan ang dambuhalang apoy. Naglalaman ang mga yon ng mga liham ng pakikipag-ugnayan ng iyong pamilya sa mga dayuhang negosyante bago pa man pumutok ang iskandalo. Inilagay ko sila sa bodegang yon dahil alam kong darating ang araw na susubukan mong sirain ang lahat ng pag-aari ko. You just destroyed your own father's last hope for a shorter sentence, Helena. Congratulations! Sinunog mo ang sarili mong kaligtasan. Isang matinding katahimikan ang bumalot kay Helena. Ang kanyang mukha ay nagmula sa galit, patungong putla, na tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho. Nagsimula siyang humiyaw, isang hiyaw ng pagsisisi at galit na walang katapusan, habang pilit na kinakalampag ang pintuan ng sasakyan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, Teresa. Look, help me. Ngunit wala si Luciano upang tulungan siya. Sa oras na yon, si Luciano ay nasa kabilang dako ng lungsod, nakaharap sa katotohanang ang lahat ng kanyang pinirmahang kontrata ay mga peke, at siya ang magbabayad sa bawat sentimong nawala sa kumpanya. Lumingon muli si Teresa sa nasusunog na bodega. Ang gusali ay dahan-dahang gumuho. Ang mga dingding ay bumigay, nagbubuga ng mas maraming spark
sa madilim na gabi. Sa gitna ng pagkawasak, isang maliit na bagay ang nakita ni Teresa sa lupa, malapit sa kanyang paanan. Ito ay isang maliit na piraso ng medalyang tanso ng kanyang ama, ang tanging bagay na hindi natunaw ng apoy. Dahan-dahan niyang pinulot ang mainit pang metal. Hindi siya nasaktan. Ang init ng metal ay tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas. Salamat sa babala, Helena, bulong ni Teresa. Dahil sa apoy na ito, napatunayan mo lang kung gaano ka kawalang halaga. Pumasok si Teresa sa kanyang sasakyan at iniwan ang naglalagablab na bodega. Habang nagmamaneho siya palayo, nakita niya sa side mirror ang refleksyon ng apoy na unti-unti nang namamatay. Isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Ito ay mula kay Colonel Mateo. Teresa, may nahanap kaming bago, sabi ng Colonel. Ang boses ay puno ng pagkabahala. Ang sunog, hindi lang ito para sirain ang mga gamit mo. May nakuha silang isang bagay sa loob bago pa man lumaki ang apoy. Isang itim na vault na nakatago sa ilalim ng sahig ng bodega. Alam mo ba kung ano ang laman yon? Napahinto si Teresa sa pagmamaneho. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang vault nakuha nila? Oo. At ayon sa aming source, ang mga tauhan ni Congressman Villarreal ang nakakuha nito. May mas malalim silang hinahanap, Teresa. Isang bagay na hindi mo sinabi sa amin. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila ba mga kristal na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Huminto si Teresa sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang singaw ng lupa, matapos ang ulan, ay humahalo sa amoy ng usok na kumapit sa kanyang buhok at damit. Isang amoy ng pagkatalo na matagal na niyang iniwasan. Ang vault! Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Nagawa nilang makuha ang huling alaala ni Mama. Sa loob ng itim na vault na yon ay hindi ginto o pera ang nakatago. Nandoon ang mga orihinal na titulo ng lupain ng mga Montiera sa probinsya, pati na ang mga liham ng pakikipagkasundo ng pamilya Villarreal sa mga banyaga noong panahon ng diktadurya, mga dokumentong sapat na upang burahin ang pangalan ng mga Villarreal sa kasaysayan ng Pilipinas. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Teresa, honey, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Luciano ay puno ng panginginig, ngunit may halong yabang na tila ba nakahanap siya ng isang baraha na magliligtas sa kanyang buhay. Nalaman ko ang balita, ang bodega. Sayang naman ang mga gamit mo, di ba? Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Luciano, nasaan ka? Anong kinalaman mo rito? Isang mahina at mapang-asar na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Wala akong kinalaman sa sunog, Teresa. Pero alam mo naman, marami akong koneksyon. Ang mga tauhan ng congressman, nahanap nila ang kayamanan mo. At hulaan mo kung sino ang tinawagan nila para buksan ang vault? Sabi ko sa kanila, ako lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Ang gigil na nararamdaman ni Teresa ay tila isang apoy na mas mainit pa kaysa sa nasunog na bodega. Ang lalaking ito na dati niyang pinagsilbihan ay muling gumagamit ng panlilinlang upang isalba ang sarili. Huwag mong subukang buksan yan, Luciano. Mahinahon, ngunit may banta sa bawat salita ni Teresa. Ang laman niyan ay hindi para sa'yo. Iyan ang dangal ng pamilya ko. Dangal, Teresa, gutom at kulungan ang naghihintay sa akin. Hiyaw ni Luciano, nawala ang kanyang poise. Gawin natin itong deal. Ibibigay ko sa iyo ang vault. Basta itigil mo ang lahat ng kaso laban sa akin. Sabihin mo sa tatay mo na bawiin ang mga ebidensya. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas, ang bawat pahina ng mga dokumentong yan ay magiging abo na rin. Napapikit si Teresa. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa loob ng sasakyan. Isang matinding hiya
para sa kanyang sarili ang naramdaman niya. Hiya dahil minsan siyang naniwala na ang lalaking ito ay may pusong tao. "Nasaan ka?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon. "Sa lumang rest house namin sa Antipolo. Mag-isa ka lang na pumunta, Teresa. Isang pulis o sundalo lang ang makita ko. Hinding-hindi mo na makikita ang mga alaala ng nanay mo." Ibinaba ni Luciano ang telepono. Ang tanging maririnig na lang ni Teresa ay ang sarili niyang paghinga at ang tunog ng wiper na pilit na itinataboy ang ulan. Agad niyang tinawagan si Attorney Rafael. "Attorney, huwag mong sasabihin kay Papa o kay Coronel Mateo. May kailangan akong tapusin ng mag-isa." "Senyorita, mapanganib ang balak niyo." Pagpigil ng abogado. "Masyado na silang maraming kinuha sa akin, attorney." Sagot ni Teresa habang muling binubuhay ang makina ng sasakyan. "Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na itatapak nila ang kanilang mga paa sa dangal ng mga Montiera." Habang binabaybay ang madilim at palikulikong daan patungong Antipolo, ang bawat kislap ng kidlat sa langit ay tila ba nagbibigay liwanag sa kanyang desisyon. Alam ni Teresa na ang pagpunta roon ay maaaring isang bitag, ngunit ang bawat moneogiakwan, ang amoy ng lumang papel sa kanyang isipan, ang lamig ng medalyang tanso sa kanyang bulsa, ay nagtutulak sa kanya na lumaban. Pagdating niya sa harap ng lumang rest house, nakita niya ang sasakyan ni Luciano na nakaparada sa dilim. Ang bahay ay amoy amag at luma, tila ba sumasalamin sa bulok na pagkatao ng mga nasa loob nito. Dahan-dahang bumaba si Teresa. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang maliit na vial ng kemikal na ginagamit niya sa pagrestauro. Isang likidong hindi lamang nakakalinis ng metal, kundi nakakasilaw din kapag direktang tumama sa mata. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niya si Luciano na nakaupo sa sahig, sa tabi ng itim na vault. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Hawak ang isang barena na pilit na ibinubutas ang gilid ng bakal. "Teresa, dumating ka rin," sabi ni Luciano. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Ibigay mo sa akin ang code, ngayon din." Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ni Luciano. Isang lalaking may hawak na baril at ang kanyang mukha ay pamilyar. Ang personal na bodyguard ni Congressman Villarreal. "Salamat sa pagpunta, Senyorita Montiera," sabi ng lalaki nang may mapang-uyam na ngiti. "Ang congressman ay naghihintay na sa amin at ikaw ang magiging huling piraso ng ebidensyang kailangan namin para patahimikin ang iyong ama." Ang bawat patak ng ulan sa bubungang yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila ba mga batong ibinabato sa budhi ni Luciano. Ngunit tila bingi na ang lalaking ito sa anumang tawag ng katuwiran. Sa loob ng madilim na rest house, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bombilyang pabalik-balik ang pagkurap. Tila ba nag-aalinlangan kung itutuloy pa ang pagbibigay ng silbi sa gitna ng kasamaan. Amoy ng alikabok, amag, at ang nakasusuklam na amoy ng alak mula sa hininga ni Luciano ang bumabalot sa paligid. Ang hiya na dapat ay nararamdaman niya bilang isang lalaking nanggaling sa hirap ay tuluyan ng nilamon ng kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan. "Luciano, bitawan mo na yan." Ang boses ni Teresa ay kasing tatag ng batong narra. Walang bahid ng takot sa harap ng nakatutok na baril. "Akala mo ba ay ililigtas ka ng mga Villarreal? Tingnan mo ang lalaking nasa likuran mo. Hindi siya narito para tulungan kang magbukas ng vault. Narito siya para siguraduhing walang saksi na matitira kapag nakuha na nila ang gusto nila." Natigilan si Luciano. Lumingon siya ng bahagya sa bodyguard. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Anong sinasabi mo, Teresa?" Sabi ni Congressman. "Kapag nakuha ko ang mga titulo, absuelto na ako." Isang matalas na tawa ang kumawala sa bodyguard. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa kiskisan ng bakal sa semento.
Masyado kang naniwala sa mga pangako, Luciano. Ang isang asawang nagtaksil sa sariling pamilya ay hindi kailanman pagkakatiwalaan ng isang Villarreal. Ginamit ka lang namin para mahanap ang vault na ito. Dahan-dahang itinaas ng bodyguard ang baril, itinuon ito sa sentido ni Luciano. Ang panginginig ng mga kamay ni Luciano ay naging tila ba isang pangingisay ng isang huling hininga. Teresa, help me. Please, I'm sorry. Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Naramdaman ni Teresa ang matinding pagkasuklam. Ang lalaking ito na dati niyang hinangaan ay naging isang kaawa-awang uod sa harap ng kamatayan. Utang na loob mo sa akin ang bawat segundong humihinga ka pa, Luciano. Ngunit ang pagliligtas sa iyo ay hindi ko natungkulin. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon ang bodyguard kay Teresa upang itutok ang baril, mabilis na binuksan ni Teresa ang vial ng kemikal na hawak niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nag-atubili. Sa isang maingat na pagpukol, ang likidong ginagamit niya sa pag-alis ng pinakamalalang kalawang ay tumalsik ng diretsyo sa mga mata ng bodyguard. Isang matinding hiyaw ng sakit ang pumuno sa silid. Ang baril ay nalaglag sa sahig at ang bodyguard ay napaluhod habang pilit na kinakamot ang kanyang mga matang, tila ba, tinutupok ng apoy ng impyerno. Agad na dinamba ni Luciano ang baril sa sahig. Ngunit sa halip na itutok ito sa bodyguard, muli niyang itinuon ang dulo ng bakal kay Teresa. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, luha, at isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Akin ang vault na ito, Teresa. Akin lahat ito. Kung hindi ko makukuha ang buhay na gusto ko, hinding-hindi mo rin makukuha ang sayo. Hawak ni Luciano ang baril nang may nanginginig na mga daliri. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang dumiin sa gatilyo. Ang amoy ng pulbura na nanggagaling sa luma at kinalawang na baril ay nanunuot sa paligid, isang amoy na hudyat ng nalalapit na trahedya. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, ang dambuhalang pinto ng rest house ay bumigay. Isang matinding liwanag mula sa mga tactical flashlight ang bumulaga sa loob, kasunod ang pagpasok ng mga lalaking naka-full combat gear. Ibagsak ang baril, Luciano Cardenas. Ang sigaw ni Colonel Mateo ay yumanig sa buong gusali. Binitawan ni Luciano ang baril sa sobrang gulat. Ang kanyang tuhod ay bumigay at napasandal siya sa itim na vault. Ang katahimikan ay muling bumalik, maliban sa mahinang hikbi ng isang lalaking nawalan na ng lahat. Dangal, yaman, at higit sa lahat, ang tanging taong totoong nagmahal sa kanya. Lumapit si Teresa sa vault. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw nito. Ang mga alaala ay hindi kailanman mabubuksan ng dahas, Luciano. Mabubuksan lamang ito ng katapatan. Inilagay ni Teresa ang kanyang mga daliri sa combination lock. 7, 9, 3, 4, ang petsa ng kamatayan ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbukas ng vault ay tila ba isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Sa loob, hindi mga ginto ang tumambad, kundi isang tumpok ng mga liham na may selyo ng gobyerno at isang maliit na kwintas na may pendant na agila. Kinuha ni Teresa ang kwintas at isinuot ito. Tumingin siya kay Luciano na ngayon ay pinapoposan na ng mga sundalo. Attorney Rafael, tawag ni Teresa sa abogadong kapapasok lang. Ibigay mo na ang lahat ng ebidensya sa media. Simulan na ang huling paglilitis. Habang inalalayan si Teresa palabas ng kolonel, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa radyo ng mga sundalo. Colonel, may problema. Si Helena Villarreal, nakatakas siya mula sa ospital kung saan siya dinala para sa panic attack. At ayon sa aming intel, papunta siya sa kinaroroonan niyo. Ang bawat patak ng ulan sa madilim na kalsada ng Antipolo ay tila ba mga luhang may halong putik, madumi at malapot, gaya ng bawat kasinungalingang binuo ng mga Villarreal. Sa labas ng rest house, ang amoy ng petrichor, ang halimuyak ng lupang tinatamaan ng ulan, ay unti-unting hinaluan ng isang masangsang
at nakasusuklam na amoy, gasolina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga sasakyan ng militar, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa kakahuyan. Hindi ito ang Helena Villarreal na nakasanayan ng madla. Ang babaeng laging maayos ang buhok at amoy mamahaling rosas. Ang babaeng nasa harap ni Teresa ngayon ay suot ang isang puting hospital gown na punit-punit na at puno ng mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng galit na hindi na kayang kontrolin ng katuwiran. Teresa, ang hiyaw ni Helena, ang kanyang boses ay paos na tila ba galing sa isang hayop na nasugatan. You think you've won? You think you can just take away my name, my life, and my father? Inagaw mo ang lahat sa akin. Dahan-dahang humakbang si Helena patungo sa pinto ng rest house. Bitbit ang isang plastik na galon ng gasolina. Ang bawat kilos niya ay puno ng panginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding poot na tila ba sumusunog sa kanyang bituka. Walang kinuha sa'yo, Helena, mahinahong sabi ni Teresa habang nakatayo sa beranda. Ang kanyang anino ay matatag at hindi natitinag ng hanging malakas. Ang kinuha mo sa sarili mo, ang lahat ng piliin mong itayo, ang iyong palasyo, sa ibabaw ng mga taong dinurog ninyo. Ang bawat sentimong ipinambili mo ng iyong mga brilyante ay ninakaw mula sa mga taong walang makain. Shut up! You're just a nobody. Isang hamak na tagalinis ng dumi ng iba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Helena habang sinisimulan niyang ibuhos ang gasolina sa paligid ng pinto. Ang likido ay kumalat at humahalo sa putik sa paanan ni Teresa. Kung hindi ako magiging masaya, hinding-hindi mo rin makukuha ang mga dokumentong yan. I will burn this place down, and you with it. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang matinding amoy ng gasolina ay tila ba sumasakal sa kanyang baga. Ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin sa mga kamay ni Helena na nanginginig habang hawak ang isang lighter. Ganyan ka ba kadesperada, Helena? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Na mas pipiliin mong maging isang kriminal kaysa harapin ang katotohanan na ikaw ay isang taong walang halaga kung wala ang iyong pera. Natigilan si Helena. Ang salitang walang halaga ay tila ba isang punyal na tumama ng diretso sa kanyang puso. Ang kanyang hiya ay nag-aapoy na sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito hiyang humihingi ng patawad, kundi hiyang gustong pumatay. Don't look at me with pity. Huwag mo akong kaawaan. Sigaw ni Helena at sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumiklab, nagbibigay ng isang nakakatakot na liwanag sa kanyang mukhang punong-puno ng putik at luha. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang lighter patungo sa gasolina, isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Si Colonel Mateo. Sa isang mabilis na pag-ikot, nakuha ng Colonel ang lighter at dinaluhong si Helena sa sahig. Ang putik ay tumalsik sa mukha ni Helena habang pilit siyang pumipiglas, sumisigaw ng mga salitang puno ng parinig at sumpa para kay Teresa. Diyan ka nababagay, Helena. Bulong ni Teresa habang tinitingnan ng babaeng nakadapa na ngayon sa putikan. Ang puting gown nito ay naging kulay lupa na. Sa gitna ng putik na inakala mong hindi kailanman didikit sa iyong balat. Lumapit si Luciano na hawak-hawak pa rin ng mga sundalo at pinanood ang pagbagsak ni Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng pangingilabot. Ang babaeng inakala niyang mag-aangat sa kanya ay naging isang baliw na kriminal sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang utang na loob na inakala niyang dapat ibigay kay Helena ay naging isang mabigat na kadenang hihila sa kanya pababa sa impyerno. Attorney Rafael, tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging kasing universal
ng tunog ng isang kampana. Siguraduhing lahat ng ito ay maitala. Ang tangka ni Helena sa pagsunog at pagpatay ay idadagdag sa mga kaso ng korupsyon. Masusunod, senyorita. Sagot ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Dahan-dahang lumakad si Teresa pababa ng beranda. Nilampasan niya sina Luciano at Helena nang hindi lumilingon. Ang lamig ng ulan ay tila ba isang basbas na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Kinuha niya ang medalyang tanso sa kanyang bulsa at tinitigan ito sa ilalim ng liwanag ng buwan na bahagyang sumilip mula sa mga ulap. "Papa," bulong niya sa hangin. "Tapos na ang paglilinis. Ngayon, oras na para muling buuin ang lahat." Habang ang mga sasakyan ng militar ay nagsimulang gumalaw palayo, bit-bit ang mga taong nagdulot sa kanya ng matinding pait. Naiwan si Teresa sa gitna ng katahimikan ng Antipolo. Ang amoy ng gasolina ay dahan-dahang napawi, pinalitan ng halimuyak ng mga ligaw na bulaklak at ang sariwang hangin ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa sariling sasakyan, isang huling karma ang naganap. Nakita ni Teresa ang isang dokumentong nalaglag mula sa bulsa ni Helena habang ito ay hinihila. Isang liham mula sa bangko na nagsasabing lahat ng pondo ng pamilya Villarreal ay na-transfer na sa isang unknown account. Isang account na tanging ang pamilya Monchera lamang ang may kontrol. Ang huling halakhak ay hindi nanggaling kay Helena, kundi mula sa tadhana. Ang bawat pagbagsak ng kahoy na martilyo sa lamesa ng hukom ay tila ba isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kinabukasan ni Luciano at Helena. Sa loob ng malamig at malawak na silid ng hukuman, ang amoy ng lumang papel at floor wax ay humahalo sa bigat ng hininga ng mga taong naroroon. Isang amoy ng katarungang matagal nang hinintay. Nakaupo si Teresa sa unahang bahagi. Ang kanyang likod ay tuwid na tila ba isang haligi ng dambana. Suot niya ang isang simpleng puting barong na may burdang kamay. Sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng pagtataksil. Sa kabilang panig, nakaupo si Luciano. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok na dati laging maayos ay gulo-gulo na ngayon. At ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Hahatulan ng nasasakdal na si Luciano Cardenas ng 20 taong pagkabilanggo para sa money laundering at falsification of documents. Ang boses ng hukom ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Narinig ni Teresa ang mahinang pagsinghap ni Luciano, isang tunog ng pagkawasak na tila ba isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng paa. Lumingon si Luciano kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na awa mula sa babaeng dati niyang inalipusta. "Teresa, please, asawa mo pa rin ako." Ang bulong ni Luciano, sapat na para marinig niya sa gitna ng katahimikan. Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang poot, tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. "Ang lalaking pinakasalan ko ay isang taong may pangarap, Luciano. Ang taong nasa harap ko ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sariling kasakiman. Huwag mong gamitin ang utang na loob ng nakaraan upang takpan ang iyong mga kasalanan sa kasalukuyan." Kasunod na dinala sa harap si Helena Villarreal. Ang kanyang hiya ay wala na. Pinalitan ito ng isang uri ng pagkatulala. Ang babaeng dati, amoy mamahaling rosas, ay amoy disinfectant na ngayon. Ang kanyang mga kuko ay putol-putol at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat salitang pinibigkas ng hukom. Ang sentensya sa kanya ay mas mabigat dahil sa tangkang pagpatay at pagsira sa mga makasaysayang dokumento ng bansa. Habang inilalabas sila ng mga gwardiya, ang bawat parinig ng mga tao sa paligid, ang mga bulungan ng pangungutya at pagkamuhi, ay tila ba mga latigo na humahampas sa kanilang balat. Doon nila naramdaman ang tunay na kahulugan ng karma, ang mawalan ng dangal sa harap ng bayang inakala nilang kaya nilang bilhin.
Pagkatapos ng paglilitis, naglakad si Teresa palabas ng hukuman. Sinalubong siya ng init ng sikat ng araw. Isang init na hindi nakapapaso, kundi nagbibigay ng pag-asa. Sa labas, naghihintay si Attorney Rafael at si Colonel Mateo. Tapos na ang laban, senyorita, sabi ni Rafael habang iniabot sa kanya ang isang susi. Ang mansyon ng mga Montiera ay ganap nang naibalik sa inyong pangalan. At ang museo, handa na silang tanggapin ang inyong mga unang koleksyon para sa restorasyon. Ngumiti si Teresa. Salamat, attorney. Ngunit bago ako bumalik sa trabaho, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Pumunta si Teresa sa pambansang museo. Sa isang tahimik na sulok, naroon ang medalya ng kagitingan ng kanyang ama. Ang medalyang itinapak-tapakan ni Luciano. Maingat itong inilagay ni Teresa sa loob ng isang bagong frame na gawa sa purong nara at kristal. Hinaplos niya ang salamin nito at naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama na tila ba bumubulong sa hangin. Nagawa ko na, Papa. Naibalik ko na ang kislap ng ating pangalan. Isang golden moment ang naganap nang lumapit ang isang maliit na batang babae sa kanya habang tinitingnan ang medalya. Ma'am, bakit po may mga maliliit na gasgas pa rin ang medalyang yan? Tumingin si Teresa sa bata at ngumiti ng buong tula. Dahil ang mga gasgas na iyan ay bahagi ng kanyang kwento, idya. Pinapaalala niyan sa atin na kahit gaano tayo saktan ng mundo, ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman mabubura. Tulad ng ginto, kailangan nating dumaan sa apoy upang lalong kuminang. Iniwan ni Teresa ang museo na may magaan na loob. Ang healing na kanyang hinahanap ay hindi nanggaling sa pagkakakulong ni na Luciano at Helena, kundi sa pagtanggap niya sa sariling lakas. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagdidilim at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita, tumayo si Teresa sa beranda ng kanyang mansyon. Ang amoy ng sampagita ay humahalimuyak sa paligid. Nililinis ang bawat alaala ng gasolina at usok. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Lumabas si Colonel Mateo at may iniabot na maliit na sobre. Teresa, may huling hiling si Luciano bago siya ilipat sa maximum security. Isang liham para sa iyo. Tiningnan ni Teresa ang sobre. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso at hinayaang liparin ng hangin patungo sa kadiliman. Ang nakaraan ay hindi na kailangang basahin muli, bulong niya, dahil ang aking bagong kabanata ay nagsisimula na sa bawat paghinga ng kalayaan. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa dambuhalang bintana ng pambansang museo ay tila ba mga daliri ng liwanag na humahaplos sa bawat sulok ng kasaysayan. Ang halimuyak ng sariwang sampagita ay humahalo sa amoy ng bagong barnis at floor wax. Isang amoy na nagpapahiwatig ng kaayusan at bagong simula. Wala na ang masangsang na amoy ng kalawang, ang lansa ng natapong lugaw o ang nakasusuklam na singaw ng gasolina. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo ang isang glass case. Sa loob nito, nakahimlay ang medalya ng kagitingan ni General Tomas Montiera. Hindi na ito ang maruming metal na itinapaktapakan sa sahig ng restaurant. Ito ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng spotlight. Bawat ukit nito ay tila nagkukuwento ng katapangan at dangal. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa display. Suot niya ang isang eleganteng terno na gawa sa pinong telang pinya. Ang bawat borda nito ay sumisimbolo sa kanyang paglalakbay mula sa anino patungo sa liwanag. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho para sa isang lalaking walang utang na loob, ay malinis at matatag na ngayon. Senyorita Teresa, ang mahinahong tawag ni Attorney Rafael mula sa kanyang likuran. Ang lahat ng panauhin ay naghihintay na sa inyong talumpati. Ang bawat pahayagan sa bansa ay narito upang saksihan ang pagbubukas ng Montiera Restoration Wing. Tumango si Teresa, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang maliit na dyaryo sa ibabaw ng lamesa sa gilid. Ang headline ay malinaw.
Ang pagbagsak ng mga Villarreal, Luciano Cardenas, tuluyang itinakwil ng mga dating kasosyo. Nabalitaan ni Teresa na sa loob ng bilangguan, si Luciano ay naging isang anino na lamang. Ang lalaking dati uhaw sa atensyon at marangyang buhay ay hindi na binibisita ng sinuman. Ang kanyang utang na loob sa mga taong ginamit niya ay naglaho ng mabilis pa sa bula. Si Helena naman, ayon sa ulat, ay tuluyan nang nawala sa sariling katuwiran. Madalas na sumisigaw sa dilim ng kanyang selda, pilit na hinahanap ang kanyang mga nawalang alahas na tila ba ang mga iyon ang kanyang kaluluwa. Isang matinding awa ang naramdaman ni Teresa para sa kanila, ngunit hindi ito ang awang nagpapatawad. Ito ang awang ibinibigay sa isang bagay na tuluyan ng nabubulok. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagbabalik ng balanse sa mundo. Anak, ang boses ng kanyang ama ay pumuno sa katahimikan. Lumapit ang general, suot ang kanyang buong uniforme. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay sumasabay sa bawat hakbang ng kanyang sapatos. Papa, bati ni Teresa habang nagmamanos sa kanyang ama. Ngayong araw, hindi lang ang medalya ko ang ibinabalik mo sa ayos, Teresa. Sabi ng general, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ibinabalik mo rin ang pananampalataya ng maraming babae na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang katabi nila sa altar, kundi sa kung sino sila sa harap ng salamin. Ngumiti si Teresa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng display case. Hindi na niya nakikita ang invisible wife o ang charity case. Ang nakikita niya ay isang babaeng marunong maghilom ng sariling sugat. Humarap si Teresa sa mga panauhin. Ang bawat kislap ng kamera ay hindi na nagdudulot sa kanya ng kaba. Ang hiya na dati naging kulungan niya ay naging isang baluti ng dignidad. Ang pagpapanumbalik o restoration, simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal at kasing lalim ng karagatan. Ay hindi lamang tungkol sa pag-aalis ng kalawang sa metal o pagdidikit ng mga punit na papel. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kagandahan sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat sugat at gasgas sa ating buhay ay hindi kapintasan. Ang mga ito ay mga marka ng ating tagumpay laban sa mga sumubok na durugin tayo. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang langit ay malaya at walang hanggan. Sa bawat babaeng nakakaranas ng pait, ng pagtataksil at kawalang halaga, tandaan ninyo, kayo ang may-ari ng inyong buong miyen. Huwag ninyong hahayaang may humawak nito gamit ang mga maruruming kamay. Matapos ang programa, habang ang mga tao ay nagbubulungan sa paghanga, isang hiling na tunog na sumasalamin sa kanyang tagumpay, lumabas si Teresa sa beranda ng museo. Ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan ay nagbibigay ng sariwang hangin. Doon, sa gilid ng hagdanan, nakita niya ang isang maliit na halaman ng sampagita na tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng semento. Kahit sa gitna ng matigas na bato, nagawa nitong mamukadkad at magbigay ng halimuyak. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang talutot ng bulaklak. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tanging nananatili ay ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan, ang sarili niyang pagkatao. Ito ang huling kabanata ng kanyang pagtitiis at ang unang pahina ng kanyang tunay na buhay. Ang bawat hakbang niya palayo sa museo ay may dalang bigat ng kasaysayan at gaan ng hinaharap. Sa ilalim ng naglalagablab na sikat ng araw, ang anino ni Teresa Monchera ay hindi na isang multo. Ito ay isang anino ng isang reynang muling nabuo mula sa kanyang sariling alab.